Oy, gising. Nadroga siya. Hindi ko siya pwedeng samantalahin. Hindi pwede to. Huwag mong punitin ang damit ko. Wala akong ginagawa sa iyo ah. Wala akong kinalaman dito ah. Parang mababali ang balakang ko. Mabuti na lang bata pa ako. Pero mayaman si Feng Hui. Mayaman at makapangyarihan. Siguradong malalagot ako kapag binangga ko siya. Na-detect na nagpakabayani ang host. Ina-activate na ang pinakamalakas na security guard system. Nagising ko ang isang system. Totoo nga. System. Ibig bang sabihin sa tuwing magpapakabayani ako, may makukuha akong reward? Hindi. Tanging sa pagtulong lang sa nakatalagang target ng system na ito, at pagpapataas ng affection nila, ka makakakuha ng reward. Ibig mong sabihin, siya ang target ko. Kung hindi dahil sa kanya, malamang kagabi pa ako nakuha ni Feng Hui, ang hayop na yun. Heto. Oy. Kunin mo nga yung damit ko, at iabot mo rito. Una sa lahat, Shenmo ang pangalan ko, hindi Hui. Hindi mo na kailangang sabihin ang pangalan mo, wala akong pakialam. Grabe ka naman, miss. Bakit parang pagkatapos ng lahat, naghuhugas kamay ka na? Subukan mo pang banggitin ang nangyari kagabi, hindi kita mapapatawad. Hawak ko na ang system. Sa tingin mo ba takot ako sa'yo? Ang cute niyang magmatapang, nakakatuwa, dahil target naman kita. Pagbibigyan kita ngayon, sige. Tapos ka na bang tumitig? Sa ganda mong yan, magsasawa ba ako? Bakit nagmamadali kang umalis? Gusto mo ba ng farewell kiss? Anong farewell kiss? Yung ginawa natin kagabi. Heto ang kalahating milyon, bilang pasasalamat sa pagtulong mo, sa akin kagabi, hanggang dito na lang tayo. Tingin mo ba nagligtas ako para sa pera? Ano bang tingin mo sa akin, Shenmo? Sa sitwasyon kagabi, ililigtas ko kahit sino, okay. Kung sinabi ko to 10 minutes ago, baka wala akong lakas ng loob. Pero ngayon na may system na ako, may karapatan na akong magyabang. Hindi halata ah, may paninindigan ka rin pala. Ang perang yan ay hindi lang pasasalamat. Patahimik din yan. Ang nangyari sa atin, kalimutan mo na at ibaon sa limot. Patahimik at breakup fee. Ganun ba? Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Isang gabi lang ang nangyari sa atin. Wala tayong nararamdaman sa isa't isa. Isa pa, miyembro ako ng pamilya so. Langit at lupa ang pagitan natin. Kahit ipilit mo pa, wala ring mangyayari sa atin. Gets? Mayaman na tagapagmana, di ba? Kailangan ka level mo sa lipunan. Kaso sa mga napapanood kong drama, parang wala namang magandang ending. Wala kang pakialam. Feng Hui. Ikaw. Kayo. Su Qingyu. Ang tagal kitang niligawan, pero hindi mo man lang ako pinansin. Tapos isang gabi mo lang nakilala ang basurang sekyo na to. Nakipagsiping ka na agad sa kanya. Wala ka bang hiya? Dahil ganyan ka Kate Parada at Kal Andy, pagbibigyan na kita. Mga pre. Ang campus bell ng Haicheng, makakatikim tayong lahat. Feng Hui,
Lumabas ka na ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tumigil ka. Pulis. Sige. Tumawag ka. Sakto pagdating ng mga pulis, palalakihin natin ang isyong to. Tingnan natin kung paano ka, Su Qingyu, ang inosenteng campus belle ng Haicheng. Kung gaano ka talaga kalandi. Nag-check-in kasama ng isang basurang sekyu. Nakakahiya sa pamilya Su. Kapag kumalat to, tingnan natin kung saan ipapakita ng Su Group ang pagmumukha nila. Tingnan natin kung ang mga magulang mo, sa harap ng ibang tao, ay makakaharap pa ng taas noo. Mga pre, ilabas ang mga cellphone nyo, videohan nyo silang lahat. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Ilang taon nang pinag-aaralan ng pamilya Su, ang gamot laban sa kanser, at sa wakas ay may malaking progreso na. Kapag lumabas ang iskandalong ito ngayon, masisira ang higit isang dekadang pinaghirapan namin. Hindi ito pwedeng kumalat. Ano? Natatakot ka na? Kung takot ka, lumuhod ka sa harap ko, kapag napaligaya mo ako ngayon. Baka pag-isipan ko pa. Napalagpasin to. Feng Hui. Sumusobra ka na. Su Qingyu. May karapatan ka bang makipagtawaran sa akin, ha? Gusto mo bang i-upload ko ngayon din ang video ninyong dalawa ng sekyu na to sa internet? Huwag. Huwag mong gawin yan. Nakadepende yan sa gagawin mo. Lumuhad ka sa harap ko. At tanggalin mo ang sinturon ko. Ayoko nang ulitin pa. Halika rito. Ano pang tinutunganga nyo dyan? Sugurin nyo na siya. I have a pen. I have pineapple. Pen. Gusto mong paluhurin ang girlfriend ko sa'yo. Wala kang karapatan. Di ba mahilig kang lumuhad? Sige. 1, 2, 3. Kapag hindi mo na kumpleto ang 10 luhod ngayon, hindi ka makakaalis. Boss. Ang galing niyang makipaglaban. Nasa kritikal na yugto ang pamilya Su ngayon. Maraming gustong pumalaban sa akin. Kung mapoprotektahan niya ako ng malapitan, hindi ba't napakaganda enon? Teka lang. Boss. Hindi ko po alam na kayo ni Hipag ay nagkakaroon ng masayang sandali rito. Patawad po sa abala, kasalanan ko po. Boss. Heto po ang 100,000. Bilang pambayad pinsala po. Sige. 100,000. Ang hina mo naman pala eh, boss. Kung kulang pa po yan, mayroon pa po ako rito. Lumayas ka na nga. Boss, mauna na po ako. Magsulo na po kayo ni Hipag. Pareho naman tayong matanda na, kaya kung ganito rin lang, kalimutan na lang natin na nagkita tayo. Aalis na ako, teka lang. Miss Su, ang lapit mo naman yata masyado. Gusto mo ba ng isang espesyal na ritual ng pamamaalam? Game ako riyan. Shen Mo. Ang galing mong makipaglaban. Gusto sana kitang kunin bilang bodyguard ko. Pumapayag ka ba? Walang problema. Basta ba papayag kang magkaroon tayo ng isang ritual ng pamamaalam? Papayag ako. Ritual ng pamamaalam na naman. Wala na bang ibang laman yang utak mo? Miss Su, hindi mo kasi alam. Mula noong 3 taong gulang ako, nag-aral na ako ng martial arts sa master ko. Lumipas ang maraming taon. Kahit taglamig ay wala akong pahinga. Noong mga panahong iyon, gustong-gusto kong magkaroon ng girlfriend na makakaintindi sa kalungkutan ko at dadamay sa akin. Pero, wala eh. Hindi ko inasahan na ganito pala kalungkot ang nakaraan niya. Ikaw ang unang naging girlfriend ko. Alam kong hindi ako nababagay sa'yo. Isa kang bituin sa langit, habang ako'y putik lang sa lupa. Pero, ibinigay ko na ang lahat sa'yo, lahat-lahat. Ngayong pinapakalimutan mo ako sa'yo. Hindi ko kaya. Mukhang nadala siya ah. Bilib din ako sa acting skills ko. Tama na.
Kung tutuusin, kasalanan ko naman talaga to. Nawala ako sa sarili ko on. At gusto ko lang mailabas ang nararamdaman ko. Hindi ko man lang inisip kung gusto niya rin ba. Hindi ko rin naisip na ganito pala kalaki ang magiging epekto sa kanya. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Pero pagkatapos nito, magiging bodyguard na kita. Sige. Magiging dahan-dahan ako. Buwisit na lalaking to. Hindi man lang marunong mag-ingat sa babae. Ang katawan niya ay mas matipuno talaga kumpara sa pangkaraniwang tao. Siguradong dahil ito sa matagal niyang pag-insayo ng martial arts. Hindi ko na kaya. Talagang totoo ang balita tungkol sa Campus Bell ng Heide University. Napakaganda at sariwa niya. Halika, dahan-dahan. Salamat. Walang anuman. Ikaw ba? Umuwi ka na at magpahinga ng mabuti. Plus 10 sa affection ni Su Qingyu. Kasalukuyang affection, 15. 15 puntos ng affection. System. Ano ang ibig sabihin ng affection na ito? Kapag umabot sa isang tiyak na numero ang affection, magkakaroon ng misteryosong gantimpala, isang beses ng pagiging bayani, nagbigay agad ng monkey fist at 10 milyon, at 10 beses na lakas ng superhuman. Ang misteryosong gantimpalang ito, siguradong maganda rin. Ngayong mayaman na ako, bakit pa ako magiging security guard? Kapag may pera, dapat gumastos. Tara na. Ayos, hindi masama. Napakagaling talaga ni Master Tony. Kahit na mahal, hindi na sayang ang pera ko. Dumobol agad ang kagwapuhan ko. Dagdag pa ang pagbabago mula sa system. Pwede na akong maging campus heartthrob. Tingin tayo doon. Sino ba ito? Bakit nandito ang mukhang perang si Zhou Xiaozi? Huwag ka nang tumingin. Huwag ka nang tumingin. Wala ka namang pambili. Young Master Wang, ang lalaking ito, siya ang ex-boyfriend na kinukwento ko sa iyo. Siya ba yung? Isang taon kayong nag-date, pero 30,000 lang ang nagastos para sa iyo. Ni hindi man lang mahawakan ng kamay mo. Ang pobreng kalunang iyon. Tama ka. Puro trabaho, puro part-time. Nagpapakamatay sa pagod, para lang kumita ng 3,000. Hindi man lang sapat para sa isang kainan mo, Young Master Wang. Bata, may ibubuga ka rin pala ah. Pure love warrior. Simp. Ang baho. Ang banyo, ay nandoon. Kayong dalawa. Bilisan nyo at pumunta doon. Ay flush nyo ang mga sarili nyo. Pobreng nakakaawa. Anong sinabi mo? Gusto mo bang mabugbog? Anong sinabi ko? Bingibay ang malaking tainga mo. Chen mo. Ang lakas ng loob mong saktan si Young Master Wang. Tapos na ang maliligaya mong araw. Chen mo, ikaw. Akala mo ba siya lang ang pinaparinggan ko? Nakadetect ng target na pwedeng ligawan. Lin Mengyao. Campus Bell level. 攻略对象校花姐。Lin Mengyao. Pamilyar ang pangalang iyan. Isa sa 4 na campus bells ng Heide University. May Lin Mengyao nga ba? Siya kaya iyon. Kinakampihan talaga ako ng langit. Sino ka? Ako si Chen Mo, estudyante ng Heide University. Balak ko sanang bumili ng ilang damit ngayon. Tingnan natin ang lugar na ito. Kaya lang, hindi ako masyadong pamilyar dito. Pamilyar ka ba rito? Taga Heide University ka rin. Ako rin. First time ko rin dito. Hindi rin ako pamilyar. Eh di mas maganda. Mag-ikot-ikot tayo. Sige ba, ang galing mo ring magpanggap. Hampas lupa ka. Sila ba ay? Ex-girlfriend ko siya. Tapos, kumabit sa isang mayamang playboy na walang kwenta. Huwag mo na silang pansinin. Ang luwag naman ng pag-iisip mo. Sinong tinatawag mong mayamang playboy na walang kwenta? Kulang pa ba yung sampal ko sa'yo kanina? Huwag kang matakot sa kanya. Chen Mo, nasa sibilisadong lipunan tayo ngayon. Itigil mo nga yung kabastusan mo. Subukan mong manakit ulit. Tatawag kami ng pulis. Gusto mo. Hindi na ako papatol sa inyo.
Ngayong araw, balak kong bumili ng ilang casual na damit. Nakita kong tinitingnan mo ang dress na ito kanina. Gusto kong bumili ng gown. Kahit umupa na lang, pwede na. May event sa school sa mga susunod na araw. Dito na lang tayo sa shop na ito. May panlalaki at pambabae rito. Sige, bantayan natin siya. Tumawag na ako ng mga tao. Mamaya, ipapakita natin sa kanya kung sino ang boss. Shenmo, maghintay ka lang. Tumawag na ng mga tao si Young Master Wang. Ngayong araw, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Miss Maganda. Huwag na huwag kang maniniwala sa lalaking ito. Siya. Nagpapanggap lang na mayaman yan. Ang totoo, kahit isang mumurahing brand hindi niya mabili. Gusto ka lang niyang pormahan. Huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya ha. Gusto ka lang niyang pormahan. Huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya ha. Itong magandang miss na ito, pang campus belle ang ganda. Mas maganda pa kay Xiaozi ng di hamak. Miss Maganda, anong gusto mong bilhin? Bibilhin ko para sa'yo. Bakit mo kinakausap ang hampas lupang yan? Nagsasayang ka lang ng laway. Bibilhan mo siya. Di ba sabi mo ako ang bibilhan mo? Oo na, oo na. Bibilhan kita, bibilhan kita. Mabuti naman. Miss, magkano ito? Sir, ang ganda ng taste mo. Ito ang pinakabagong design sa shop namin. 27,888 yuan po. Ang mahal naman. Isang jacket lang yan ah. Eh di mas mahal pa yung gown na nagustuhan ko. 27,800. Narinig mo ba? Chen Mo, nagsasayang ka lang ng laway sa pagtatanong. Hindi mo rin naman kayang bilhin. Babayaran ko na agad. Sige po, sige po. Ang galing mo talagang magpanggap. Kala mo naman hindi kita kilala. Kahit 1,000 yuan hindi mo mailabas. Alapay, pumasok na ang 27,888 yuan. Ano sa tingin mo? Ang ganda, bagay na bagay sa aura mo. Pero, tingin ko itong asul, mas bagay yata sa'yo. Hindi ko alam kung pwede palitan. Ito. Gusto ko rin to. Ito ang blue version namin sa store. 26,888 yuan. Magbayad ka na. Magkano to? Sir, ito ay 19,999 yuan. Kukunin ko. Alapay, pumasok na ang 19,999 yuan. Gusto mo ba? Gusto ko talaga. Damit na libo-libo ang halaga. Binili ng hindi man lang kumukurap. Sino ba talaga siya? Kukunin ko. Kukunin ko. Sige po, sir, hindi na kailangan. Wala yun, damit lang naman. Kumpara sa akin, mas mura yan. Isa pa. Ngayon ang unang pagkikita natin. Ito. Ituring mo na lang na first meeting gift ko. Ngayon. Lahat ng nandito sa store. Bumili ka lang ng kahit ano. Parang panaginip. Unang pagkikita pa lang, ginagastusan na ako. Sino ba naman ang hindi kikiligin dito? Lin Mengyao favorability. Dagdag. Anong nangyayari? Hindi ba't mahirap lang siya? Aba malay ko, saan siya kumuha ng ganyan karaming pera? Kung alam ko lang na mayaman siya, bakit pa ako magpapalapad ng papel sa matabang to? Sir, nabalot na po ang mga ito. Ang kabuuan ay 176,540 yuan. Sige. Ate sales lady, magkano yung damit na yun? Sir, ang galing talaga ng mata nyo. Ito ang high-end custom piece ng store namin. 98,888 yuan. Nag-iisa lang yan dito sa store. Tabachoy, ako ba tinatawag mo? Malamang. Halika na. Oras mo na para magpasikat. Ako. Anong ako? Hindi ka man lang makapagsalita ng maayos. Halika na. Ipakita mo ang yaman mo. 100,000 lang ang allowance ko buwan-buwan. Ibibili ko ang babaeng hindi ko kilala. Nang damit na 78,000. Baliw na ba ako? Pero nakakahiya naman kung hindi ako bibili. Bakit ko naman siya bibilhan? Hindi ko naman siya kilala. Tama. Hindi mo siya kilala. Pero siya, kilala mo, di ba? Hindi ba't sabi mo bibilhan mo siya ng bag? Ayun oh. Gusto ko to. Gusto ko. Gusto ko. Tumutunog ang phone ko. Lalabas muna ako para sagutin to. Boss Wang. Hindi naman masyadong mayaman ang boyfriend mo, di ba? Mas mabuti pa ang ex mo. Mo. Shen Mo. Mag-usap tayo.
Bilhin mo para sa akin ang bag na to. At ako, papayag na makipagbalikan sa'yo. Ano sa tingin mo, miss? Pakibalot nga ng damit na yan. Sige po, sir. Chen Mo. Miss, pakiusap, huwag po kayong mag-ingay dito sa loob ng tindahan. Ang babaeng to, kanina lang nakakapit sa matabang lalaki. Tapos ngayon, nilalandi naman ang gwapong lalaking yan. Ang kapal ng mukha. Kahit saan talaga may mga mukhang pera. Nakakadiri, lumayas nga kayo rito. Dati, binaliwala mo ako. Ngayon, hindi mo na ako maabot. Chen Mo, pagsisisihan mo to. Sir, nakabalot na po ang mga damit nyo. Ayos. Salamat. Para sa'yo. Ibibigay mo talaga to sa akin. Akala ko gusto mo lang inisin ang ex mo. Kahit na gusto ko rin siyang inisin. Ang mga red along to. Gusto ko talagang ibigay sa'yo. Hindi pwede. Masyadong mahal ang mga to, kung hindi mo tatanggapin. Gusto mo bang ako ang magsuot ng pambabae? Ibig sabihin ba niyan, magkaibigan na tayo? Tumaas ng 5 ang pagtingin ni Lin Mengyao. Ngayong gabi, anong gusto mong kainin? Siya yun. Hulihin nyo. Siya yun. Hulihin nyo. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Bitawan nyo ako. Anong ginagawa nyo sa gitna ng araw? Hoy bata. Gusto mo na bang mamatay? Sabi ko. Bitawan nyo siya. Ikaw na bata ka. Mga pre, bugbugin nyo. Sino ba sila? Kilala mo ba sila? Sino ba sila? Hindi ko sila kilala. Ang lalakas din ng loob nyo ano, nangunguha kayo ng tao sa gitna ng araw. Anong nangunguha? May utang na 5 milyon ang tatay niya. Kung hindi siya, sino ang kukunin ko? 5 milyon. 500,000 lang yun last time ah. Natalo na naman siya sa sugal. Tingnan mo ito. Hindi ba sulat kamay yan ni Lindashan? Nasaan ang tatay ko? Kung alam ko, pupuntahan pa ba kita rito? Ayusin mo nga ang pananalita mo. Buhay ang kapalit ng pagpatay, at pera ang pambayad sa utang. Ganyan ang batas ng mundo. Kahit bumaba pa ang Diyos ngayon. Kahit paano, nasa tama ako. At kahit pa ngayong araw, matalo mo kami. Ang 5 milyon na ito, kailangan pa rin niyang bayaran, kahit iligtas mo pa siya ngayon. Kaya ko pa rin siyang hulihin bukas. May iligtas mo siya ng 1 beses. May iligtas mo ba siya ng 2 beses? 5 beses, 10 beses, hindi maliit na halaga ang 5 milyon. Bugbugin mo ang isa, isang grupo ang babalik. Kung hindi aayusin ang ugat ng problema, hindi kayo matatahimik. Mga taga-kasino kayo, di ba? Ano? Natatakot ka na ba? Hindi kami basta-basta nagpapatalo. Ituro mo ang daan. Gusto mong kalabanin ang buong kasino namin. Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Siyempre, pupunta sa kasino para magsugal. Dami mong Saturday. Ituro mo na ang daan. Ito ba ang kasino nyo? Ano? Natatakot kang pumasok. Ayos lang. Magpapalit muna ako ng chips bago pumasok. Magkano ba ang isang chip dito? 10.
Pabili ng 10. Bata, pinagluloko mo ba ako? Masyado bang maliit ang 10? Kung ako ang boss mo, sis auntie ka na. Customer ako rito. Kung mag-enjoy ako ngayong araw, baka mas malaki pa ang gastusin ko. Bigyan mo siya ng isang chip. Bata, kung hindi mo mababayaran ang utang ngayon, mamamatay ka, o may iwan siya rito para aliwin ang mga bisita. Subukan mo. Kaya lang, manood kang mabuti. Ngayong araw, gagamit lang ako ng isang chip para ipanalo ang lahat ng pera sa kasino nyo. Kahit sino kayang magyabang. Ngayon, kung matatalo mo ang buong kasino, luluhod ako at magmamakaawa sa'yo. Sige. Hihintayin ko yan. Shenmo. Sigurado ka ba rito? Huwag kang matakot, hindi ako gagawa ng bagay na hindi ako sigurado. Tingin mo ba sa akin tanga? Huwag kang mag-alala. Sampu. Sa malaki. 4, 5, 13 puntos, malaki. Shenmo, nanalo tayo. Maliit. Lahat sa maliit. 3, 1, maliit. Kahit anong triple, 24x ang bayad. Eksaktong triple, 150x ang bayad. Tataya ako sa triple 6. All in. Ano? Tataya sa triple. Siguro nasa 10 araw na simula nang may lumabas na triple, di ba? Oo nga, bata. Imposibleng maging triple ito. Huwag mo akong subukang lokohin. Hindi ako tataya kasabay mo. Ang batang ito, nanalo na ng 21 beses sunod-sunod. Hayaan na natin ang round na ito. Tumaya na lang tayo sa kahit anong triple. May kinabukasan. Ang cute naman nito. Humanap ka ng mga tao para harangan ang likod na pinto. Matatalo rin siya at mauubos ang pera niya. Baka kasi tumakas siya. Triple 6. 150 times ang payout. Bakit hindi ako sumabay sa taya niya? Bakit nga ba hindi ako sumabay sa kanya? Napakabobo ko talaga. Tataya ako sa maliit, bata. Sumunod ka sa akin sa second floor. Gusto kang makalaban ng boss namin ng personal. Gusto niya akong makalaban. Bumaba siya rito kung gusto niya. Kunin mo yan. Tataya ako sa malaki ngayon. Bata. Sumusobra ka na. Ang makalaban ng boss namin ay isang malaking karangalan para sa'yo. Gusto akong makalaban. Karangalan ko raw. Pero ayokong makipaglaro sa kanya. Dali, tumaya sa maliit. Sige. Matapang ka. Teritoryo nila ito. Mas mabuting mag-ingat na lang. Sinong nakakaalam kung anong meron sa second floor? Tingnan natin ang round na ito. Ang 10 piso naging 2.5 million. Hindi siya isang ordinaryong tao. Isa siyang Diyos. Kung may ganyan lang sanang kakayahan si Papa, ang ganda sana. Boss Lee, bakit kayo nandito? Siya ang gambling king na si Lee Xiangguo. Lagot na ang batang yan. Dapat alam ng batang yan kung kailan titigil. Baka sakaling ayos pa ang lahat, pero ngayon, mukhang delikado na ang sitwasyon niya. Bata, mukhang napakaganda ng swerte mo ngayon ah. Ikaw ba ang magiging manugang ni Lindashan? Adik sa sugal ang lalaking yun. Ang makahanap ng katulad mo. Isang manugang na napakagaling magsugal, ay napakalaking swerte niya. Ikaw naman, tigilan mo na ang mga walang kwentang paligoy-ligoy na yan. Sabihin mo na agad ang gusto mo. May dalawa kang pagpipilian. Ang perang napanalunan mo ngayon, kunin mo na lahat. Pangalawa, magaling ka. Manatili ka rito at magtrabaho para sa akin. Ang posisyon mo
ay magiging mas mataas pa kay Scarface. Bibigyan pa kita ng 6 figures kada buwan. Scarface, hindi ka rin pala ganoon kagaling ah. 6 figures. Pero, kumpara sa dalawang pagpipiliang yan, mas gusto kong kunin ang lahat ng pera sa kasino mo, at ipanalo ang lahat ng ito. O kaya naman, ibigay mo sa akin ang utang ni Lindashan. Ibigay mo sa akin. At aalis na kami rito ngayon din. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ano pa nga ba? Bata, saang grupo ka ba nagmula? Ako si Chenmo. Walang sekta, walang paksayon, isang taong walang pinanggalingan. Dahil ayaw mong sabihin, hindi na ako magtatanong pa. Ngayon, makikipagsugal ka sa akin. Anong gusto mong laruin? Anong gusto mong laruin? Maglaro tayo ng Zojinhua. Mayroon tayong tig 500,000. Kapag naipanalo mo ang lahat mula sa akin, ang utang ni Lindashan, ay ibabalik ko ng buo. Pero kapag ako ang nanalo, ang 2.5 million na napanalunan mo kanina, ay ibabalik mo lahat. At saka, babaliin ko ang 2 braso mo. Shenmo, umalis na tayo. Huwag na tayong magsugal. Shenmo, naririnig mo ba ako? Hindi na tayo maglalaro, umalis na tayo. Bakit ka umiiyak? 你哭什么？ Hindi ba't gumamit lang ako ng 10 piso para manalo ng ganito kalaki? 2.5 million. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Naniniwala ako, pero 那可 si Li Xiangguo yan. Ang hari ng sugal ng Haicheng. 30 taon na siyang hindi natatalo. Sinong hindi nakakakilala kay Li Xiangguo sa Haicheng? Isa siyang alamat. 是谁？ Oo nga. Chenmo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Umalis na tayo, please. Hayaan na natin yan. Kapag nabalian ako ng braso, at naging baldado, kailangan mo akong buhayin habang buhay, para lang tumaas ang affection points mo. Ibinubuwis ko ang buhay ko. Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Handa akong alagaan ka. Pero mas gusto kong alagaan ng isang buo at malusog na ikaw. Shenmo, nagmamakaawa ako. Umalis na tayo, please. Magiging maayos ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Ayos lang, marami pa tayong oras. Kayong dalawa, mas mabuting linawin nyo na ang mga sasabihin nyo, dahil baka, wala na kayong pagkakataong mag-usap bukas. Huwag kang mag-alala, talaga bang sigurado siyang mananalo siya? 别废话， Dami mong Saturday, simulan na natin. Hindi talaga niya alam ang lugar niya. Hindi nakikinig sa payo, siguradong babagsak yan. Panoorin nyo lang. Ngayong araw, pagbabayaran niya ang kayabangan niya gamit ang mga kamay niya. Shenmo, kailangan mong manalo. Manalo man o matalo, ang utang na loob ko sa'yo, Lin Mengyao, ay hindi ko mababayaran habang buhay. Kahit anong mangyari sa'yo sa hinaharap, palagi akong mananatili sa tabi mo. Palagi, sa buong buhay ko. Pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga taong hindi marunong tumano ng utang na loob. Kung ganun. Bata, suriin mo na ang mga baraha. Ang pagpapakitang gilas ay madalas na walang tunay na kakayahan. Ang ganitong pagiging simple ang pinaka nakakatakot. Malamang ginamit niya ang pawis para mag-iwan ng marka. Pero may X-ray vision ako. Sapat na para harapin to. Hindi na kailangan. Magsimula na tayo agad. Ang tapang. Sige, simulan na ang pagbigay ng baraha. Fold. 起牌。 Fold ulit. 接着切， Magaling din ang batang to. Pero hindi pa niya nahahawakan ang mga baraha. Paano niya nakikita ang mga puntos? Mas magaling ba siya sa akin? Pangatlong round pa lang to. Hindi na makapaghintay. Siguradong mananalo ako sa round na to. Kung gusto niyang manalo, siguradong mandadaya siya. Tingnan ko nga kung paano ka mandadaya. Taya ako ng 1,000 nang hindi tumitingin. Hindi na ako magfo-fold. Nako, nakakasawa naman kung puro fold na lang. Tama. Call ako ng 2,000, 4,000, 8,000, 10,000. Bata, ang swerte mo ngayon. Palalampasin ko muna ang round na to. 洗牌， Nag-fold ang God of Gamblers. Ang matandang to. Naglalaro ng mind games. Gusto akong painitin ng ulo. Pero kalmado pa rin siya. Sinasadyang magpatalo ng 10,000 sa akin. Kailangan niyang mandaya ng 100 beses para makabawi. Maglalaro ako ng maingat. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpigil. Kung mandadaya ka, patay ka.
起牌， Ang daming pera. 钱啊！哎呀， Paano siya kumita ng ganito karami? 起 Fold. 牌， Fold. 起牌， Mula 500,000, naging 200,000 na lang. Mukhang huhulihin na tayo ng matandang tuso na to. Bata, ang swerte mo 不 ah. 错呀 Hindi 这 to 不是运 swerte. 气， Galing 是 to. 实力呀。 我们1万， Taya ako ng 10,000 nang hindi tumitingin. Alam niyang may leopard 3 of a kind ako. Pero naglakas loob pa rin siyang tumaya ng 10,000. Mukhang handa na siyang kumilos. Sa bulok mong pair of aces. Gusto mong talunin ang leopard ko. Anong iniisip mo? May leopard talaga siya. Leopard. Paano naging leopard? Paano niya nalaman na may pair of aces si Boss Lee? Tama ba? Imposible. Huwag mong sabihin. Pareho nilang nakikita ang mga baraha ng isa't isa. Ibig sabihin, naglalaro sila nang nakabukas ang mga baraha. 小 Bata, 子，我的牌都还 hindi ko 没 pa 有掀 nabubuksan ang mga baraha ko. Paano ka nakakasigurong pair of aces to? 是不 Hindi 是 ba? Alam mo naman sa sarili mo, di ba? All in 我 ako. 缺压 Lalaban ka ba? Kung tataya ka, lalaban ako. Pero 如果 mukhang 你的 kulang 钱 na ang 好像 pera 不 mo. 够 Bago mabasak ang isang tao, kailangan mo na siyang mabaliw. Ganito na lang, may 800,000 ako rito. May 200,000 ka dyan. Pahihiramin kita ng 600,000. Kung mananalo ka, kunin mo ang IOU ni Lindashan. At ang kasino namin, bibigyan ka pa ng 2 milyon. Hindi sapat. Gusto ko ng 5 milyon. Ang yabang mo naman, 口气 bata. 倒是不小 Pwede ang 5 milyon. 可以， Pero, 但是 kung matalo ka, 输了， hindi lang ang 2 braso mo ang puputulin ko. Kukunin ko rin ang babaeng ito. Ang inosente ng babaeng ito. Ang ganda niya. Mukhang estudyante pa. Kung mapapanalunan siya ng kasino, pwede na ba siyang tumanggap ng mga customer? Ako ang magiging unang customer. Lumayas ka nga dyan. Ako muna. Magbibigay ako ng 5,000. Magbibigay ako ng 10,000. Siya ang pinakamaganda sa lahat. Daig pa niya ang mga sikat na artista. Sulit kahit 15,000 pa. Ako ang nakikipagpustahan sa'yo. Bakit mo siya idinadamay? Ganyan ang patakaran. Ikaw ang may gustong taasan ang pusta. Payag ako. Baliw ka na ba? Para sa akin. Handa mong itaya ang buhay mo, at isakripisyo ang mga kamay mo. Wala akong pakialam sa sarili ko. Ako ang nagpahamak sa kanya. Ito lang ang tanging magagawa ko. Hindi ko hahayaang matalo ka. Makikipagpustahan ako sa'yo. Sige. 好， Bata, bilib ako sa lakas ng loob mo. 800,000, all in ako. All in. 梭哈， May 3K ako. 3 of a kind. Paano ka mananalo sa akin? Huwag kang gagalaw. Sa kaliwang manggas mo ay may Queen of Hearts, King of Spades at isang 3. Sa kanang braso ay 4, 5, 7. Sa kaliwang manggas ay 5, 6, 7. Sa kanang braso ay 4, 8, 9. 3 baraha sa puwitan, 2 baraha sa ilalim ng paa, 2 baraha sa loob ng pantalon. Sa katawan ng dealer na ito, may nakatagong 9 na baraha. Kanina, 你之前 hindi mo ginamit ang mga baraha sa katawan mo para mandaya. Palalampasin ko yun. Pero kung magbago ang barahang ito, siguradong ituturing ko itong pandaraya. Ang pandarayang ito 签的 ay may parusang pagputol ng braso. Mag-isip kang mabuti. Paano ko bubuksan ang baraha kung hindi ko gagalawin? Tanga. 嗯， Maghanap ka ng iba. Lumayas ka. May nakatagong ace sa manggas niya. Akala mo ba hindi ko alam? May baraha nga. Planado na ito noon pa. Nandaya ka nga. Hindi matanggap ng kasino na matalo. Ano? Kaya pala hindi ako manalo-nalo. Naglalaro pala kayo ng marumi. Anong klaseng halimaw ba si Chenmo? Hindi ito isang simpleng pandaraya. Sisirain niya ang lugar na ito. Boss, ngayon, ang emosyon ng lahat ay naudyukan na ni Chenmo. Napakasama nito para sa atin. Hayaan na muna nating manalo si Chenmo. Kahit na ganoon, hindi rin niya may uuwi ang pera. Kailangan mo pa ba akong turuan sa ginagawa ko? Manahimik kayo. Bata, masyado kang nag-iisip. Hindi kami gumagawa ng pandaraya sa kasino namin.
Tungkol naman sa isang to, itapon niyo siya sa labas. Sundin ang patakaran ng kasino. Masusunod po. Huwag. Laging patas ang kasino namin. Sa pagnenegosyo, palagi naming pinapahalagahan ang katapatan. Mga tauhan, kunin niyo ang utang ni Lindashan. At maghanda rin kayo ng tseke na 5 milyon. Ibigay niyo sa batang ito. May galing ka. Kaya rin naming tumanggap ng pagkatalo. Napakagaling ng sugal mo ngayon. Kung may pagkakataon, maglaban ulit tayo sa susunod. Xinghui Club. Shenmo. Nanalo talaga tayo. Lin Mengyao affection dagdag 20. Current affection, 45. Ang galing. Tumaas na naman ang affection ko. Bayad na ang utang ng papa mo. Umuwi na tayo. Dahil to sa'yo. Salamat. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Umuwi na tayo. Umalis na tayo rito. Tara na. Bye-bye. Chenmo, ang galing mo talaga. Diyos ka ba ng sugal? Siyempre naman. Hindi ah. Natutunan ko lang yon mag-isa. Hindi talaga ako nagsusugal. Ngayon lang, para tulungan kang ayusin ang problema mo. Para sa mga ordinaryong tao, laging talo sa sugal. Kung ayaw mong matalo, huwag ka nang magsugal. Tama ka. Sana hindi na magsugal si Papa. Kung uulit pa siya, puputulin ko na ang ugnayan namin bilang mag-ama. Hahanap ako ng oras para magkausap kami ng Papa mo. Kakausapin ko siya para sa'yo. Tutulungan kitang ayusin to. Ano? Hindi matanggap ang pagkatalo. Dami mong Saturday. Sabi ng boss namin, bibigyan ka pa niya ng isang pagkakataon. Basta ibigay mo ang pera. At magtrabaho para sa kanya. Bibigyan ka niya ng pabor. Kung ayaw mo. Ngayong araw, hindi ka makakaalis dito ng buhay. Kayo lang, kaya nyo ba? Hindi pa ba sapat ang leksyon nyo sa labas ng mall? Iba na ngayon. Ang boss namin ay sadyang kumuha ng 4 na pinakamagaling sa Haicheng. Sa pakikipaglaban, sa totoo lang, hindi nadadaan sa dami ng tao. Kahit gaano pa kayo karami, wala ring kwenta. Mga Brad, tapusin nyo siya. Lalaban ka pa ah. Sino pa? Ano? Ang gwapo ko ba? Chenmo, huwag mo nang habulin. Dumudugo ang sugat mo. Ayos ka lang ba? Wala to. Dadalhin kita sa ospital. Huwag na. Maliit na sugat lang to. Kailangan lang balutin. Ayos na. Pwede ba tayong pumunta sa bahay mo? Tara. Bahay mo ba to? Bahay ng mga magulang ko. Dati, nung nandito pa si Mama, masaya at buo pa ang pamilya namin. Kaso, nalulong sa sugal si Papa. Naubos niya lahat ng pera namin, kaya nakipaghiwalay sa kanya si Mama. Pagkatapos nun, ako na lang ang naiwan. Kaming dalawa na lang ni Papa. Lahat ng mamahaling gamit sa bahay, naisugal na rin niya. Nakakaawa ka naman, babe. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka na. Lilipas din ang lahat ng yan. Bukas, bibili tayo ng bagong bahay. Lilipat tayo, para makapagsimula ulit sa bagong paligid. Ayos lang. Hindi naman na ako nakatira rito eh. Sa dorm ng campus na ako umuwi. Iniisip ko nga, kapag nakagraduate na ako, at nakahanap ng magandang trabaho,
Makakapagrenta na ako ng sarili kong bahay. Masakit pa ba, babe? Hindi na. Ang tanga ko talaga. Hindi ako worth it para gawin mo to. Para sa'yo, worth it ang lahat. Teka, bakit ka umiiyak? Meng Yao, tahan na. Tumingin ka sa akin. Meng Yao, ang ganda-ganda mo. Bakit hindi na masakit? Oo nga pala. Ang katawan ko ay 10 beses na mas malakas kaysa sa normal na tao. Mabilis gumaling ang mga sugat ko. Siguro magaling na to. Lalo na naman akong lumakas Gising na, babe. Ngayon, bibili muna tayo ng bahay. Tapos bibili tayo ng kotse. Maging girlfriend na kita. Tapos lilipat na tayo at titira ng magkasama. Sige. Susundin ko lahat ng gusto mo. Paano naman po yung nandun? Napakaganda po ng sikat ng araw sa mga units na to. Lahat po yan nakaharap sa araw. Masyadong mahal ang bahay na to. Ang 3 bedroom aabot ng 3 hanggang 4 na milyon. Naku, ayos lang yan, babe. Itong residential area na to, malapit lang sa campus natin. Kapag dito tayo tumira, mas madali tayong makakapasok. Sulit na sulit pa ang presyo. Tataas pa ang value nito sa susunod. Tama po kayo, sir. Ang mga bahay po natin dito sa Tongju Yipan ay talagang dekalidad. Lalo na po itong mga nakahilerang villas. 15 million lang po. Lahat po yan ay fully furnished at premium ang design. At pwede na po kayong lumipat agad, dala lang ang mga gamit nyo. Aba, sino ba tong nandito? Isang hampas lupa, wala namang pambili ng bahay. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Bakit ba kung saan-saan ka sumusulpot, miss? Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa mga yan. Mga patay gutom lang ang dalawang yan. Huwag mo nang alukin ng villa. Kahit na 3 bedroom unit hindi nila afford Sir, hindi po kayo pwedeng umupo rito. May pera man ako o wala. Anong pakialam mo kung bibili ako ng bahay o hindi? Chen Mo. Ano ba yung tabas ng dila mo kapag kinakausap mo ako? Teka nga, feeling mo ba girlfriend pa rin kita? Naluluhod at magmamakaawa ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, mula ng pagtaksilan mo ang 3 taon nating relasyon, tapos na tayong dalawa. Para sa akin. Isa ka na lang estranghero, kaya huwag mo na akong pakialaman. Wala rin naman akong pakialam sa'yo no. Nakikita ko lang kasi na nagmamayaman ka. Nagpapanggap na mayaman. At niloloko mo pa ang damdamin ng isang inosenteng babae, kaya hindi ko mapigil ang ibuking ka. Ginagawa ko lang ang tama. Kaya pala, ito pala ang ex-girlfriend na nagtaksil kay Chen Mo. Wala talagang kwenta ang mga ex-girlfriend. Kailanman ay hindi ako niloko ni Chen Mo, kaya huwag ka nang makialam dito. Nung nakaraang mga araw, para lang magpasikat sa harapan ko, nagpanggap siyang mayaman. Yung mga perang yun, baka ninakaw niya lang. Kaya kanya naibili ng mga damit. Para lokohin ka. Pero, siguradong hindi niya kayang bumili ng bahay dito. Huwag kang magpaloko sa kanya. Kilala mo ba talaga si Chen Mo? Bakit mo nasasabi yan? 3 taon kaming nagsama. Kilalang kilala ko siya. Alam ko ang lahat sa kanya. Masyado ko lang kasing naintindihan ang tunay niyang pagkatao. Kaya, nakipaghiwalay ako sa kanya at humanap ng bagong boyfriend. Si Wei Xiao. Ang bilis mo naman palang magpalit ng boyfriend. Yung huli. Yung matabang lalaki. Yung tinatawag nilang Wang Xiao ba yun? Love at first sight kami ni Wei Xiao. Yung iba, laro-laro lang yun. Huwag mo nga akong sir andito. Chen Mo, tama. Mula ngayon, akin na ang ex-girlfriend mo. Kahit na kaming dalawa. Kilalang kilala na ang isa't isa. Alam na ang lahat-lahat sa napakahabang panahon. Pero, kung gusto mong mamazura, problema mo na yan. Sana nga, magsama kayo habang buhay. Huwag mo na siyang pakawalan, para hindi na makapinsala ng iba. Yung bahay na yun, bibilhin ko na ngayon. Sige po, sir, ihahanda ko na po ang kontrata ngayon. Pwede na ba akong umupo ngayon? Opo,
Maupo po kayo. Nagpapanggap. Sige, magpanggap ka pa. Pumunta lang kami rito para tumingin ng 3 bedroom na apartment. Tapos ikaw, bibili ka ng 15 million na villa. At pipirma pa agad ng kontrata. Huwag kang magpasikat sa harapan ko para lang inisin ako. Nagpapanggap kang mayaman para lang sa pride mo. Mamaya kapag wala kang pambayad. Sobrang nakakahiya ka. Mag-ingat ka, baka bugbugin ka pa ng sales lady. Kaya nga, itong Tong Ju Yipan ay pag-aari ni Lord Long ng Underworld. Siya ang may hawak ng real estate na ito. Kung maglakas loob kang paglaruan ang sales staff dito, mabubunggo mo si Lord Long. Pagdating ng oras, hindi mo kakayanin ang mangyayari sa'yo. Masyado kang nakikialam sa buhay ng may buhay, no? Mr. Chen, heto na po ang kontrata. Pakipirmahan po, at pakipirmahan na rin po ang payment details para sa bahay. Sige. Pirmahan mo ang pangalan mo para sa bahay na ito. Pangalan ko ang ipipirma. Girlfriend kita. At saka, kagabi, ibinigay mo sa akin ang pinakamahalaga mong unang beses. Kaya normal lang nabigyan kita ng bahay. Normal lang yan. Dito na tayo titira. Sa susunod, marami pa tayong magiging villa na ganito. Sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng sistema ngayon, sa hinaharap, ang pera, kikitain ko kahit magkano pa ang gusto ko. Chen Mo, wala ka lang talagang pera, di ba? Pinapapirma mo pa, ang babae. Natatakot ka bang balikan ka ng sales department? Kaya, pinapapirma mo ang girlfriend mo, para pumirma. Sa ganitong paraan, makakalusot ka, at hindi mo na kailangang managot. Hindi ka na rin hahanapin ni Boss Long. Mabuti na lang at hiniwalayan kita noon. Kung hindi, ako sana ang pinupuntirya ngayon. Zhou Xiaozi. Ang tagal nating nagsama. Akala mo ba akong si Chen Mo ay ganoong klaseng tao? Sa loob ng 3 taon, wala ka man lang nakilala sa akin. Mukhang, hindi rin kita nakilala ng lubusan. Nakakaawa talaga. Nakakatawa. Yung 3 taon na yun, isa ka lang asong sunod sa Niren. Asong sunod sa Niren, na walang napala sa huli. Naniniwala ako kay Chen Mo. Ang tanga mo naman. Ibinenta ka na, ikaw pa ang nagbibilang ng pera para sa kanila. Mr. Chen, pakiswipe po ang card. Pumasok na po ang 15 million yuan. Nabiling na rin ang bagong bahay na ito. Tingnan na natin ang bagong bahay. Huwag na tayong magsayang ng oras sa 2 cute na ito. Makikiraan. 15 million. Saan ka nakakuha ng ganoon karaming pera? Ano bang pakialam mo kung magkano ang pera ko? Zhou Xiaozi. Hiwalay na tayo. Ikaw, para sa akin ay isa na lang estranghero. Huwag na tayong mag-cross ng landa sa susunod. Bye-bye. Mali ang kalkulo ko. Ang asong sunod sa Niren na si Chen Mo ay mayaman pala. Kung sinabi niya lang sa akin ng maaga, hindi ko na sana kailangang magpakababa sa mga rich kids na ito, magmakaawa, at magbigay ng kung ano-anong serbisyo sa kama. Hindi pa rin nila ako tinatrato ng maayos. Kasalanan mo to. May pera ka pero hindi mo sinabi. Niloko mo ako. Hindi pa tayo tapos. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Ang laki ng bahay na ito. Mula ngayon, ito na ang magiging bagong bahay natin. Sa hinaharap, sabay tayong papasok sa eskwela. Maglalakad sa ilalim ng buwan sa gabi. Ang makilala ka ay ang pinakamalaking swerte ko. Ako rin. Gusto kita. Gusto rin kita. Kung gusto mo ako, may mga tanong ako kamakailan na hindi ko masyadong maintindihan. Turuan mo naman ako. Tara, mag-aral tayo. Chen Mo. Hi, anong pagkakataon? Hindi ito pagkakataon, hinahanap talaga kita. Bakit? Ang lapit nyo kamakailan. Kayo na ba? Parang ganun na nga. May kailangan ka ba? Nakalimutan mo na ba ang usapan natin? Hindi ko nakalimutan. Kung kailangan mo,
Siguradong poprotektahan kita ng malapitan. Mabuti kung hindi mo nakalimutan. Ngayong gabi may charity banquet ang pamilya Su. Nag-aalala akong may panganib. Sumama ka sa akin. Sige, walang problema. Sige, hintayin mo ang balita ko. Ikaw at si Su Qingyu. Babe. Dahil sa ilang mga dahilan, naging personal bodyguard niya ako para protektahan ang kaligtasan niya. Kailangan kong gampanan ang tungkulin ko. Sige. Mag-ingat ka palagi. Kung ganun, mamayang gabi, maligo ka at maghintay sa akin sa bahay. Pag-uwi ko, mag-uusap tayo ng masinsinan. Nakakainis. Hindi na kita papansinin. Qingyu. Tingnan mo ngayong gabi, kalahati ng mga makapangyarihan sa Haicheng ay nandito. Ang saya. Ang eksenang ito ay mas exaggerated pa sa pelikula. Amoy pera at kapangyarihan. Maglakad-lakad ka, makipag-usap ka sa mga kaedad mo. Ngayong gabi ay ang iyong labanan. Mamaya may auction, para madagdagan ang kaalaman mo. Bibigyan ka ni Papa ng 50 milyong limit. Kung may magustuhan ka, bilhin mo. Bilang practice, Boss Su. Kumusta? Kumusta? Ginoong Lee, matagal na tayong hindi nagkita. Ilang taon na rin tayong hindi nagkita. Boss Su, dito po tayo. Qingyu, natatandaan mo pa ba ako? Ah, Xing. Qingyu, hintayin mo ako. Qingyu. Bagay sa'yo ang kulay na ito. Bibilhin ko para sa'yo. Huwag na. Bukas na. Pagsusugal sa bato. Qingyu. Hindi mo pa ito nasusubukan. Sobrang nakakatuwa. Alam ko ang pasikot-sikot dito. Ipapakita ko sa'yo. Kumita ako, kumita ako. Tumaas ito ng mahigit 10 beses. Mahigit 30 milyon. Kumita na, kumita na. Napakaganda. Qingyu, ano ba to? Isa lang itong ice glutinous species. Puno ang kalsada niyan. Ang tunay na magandang bagay ay ang glass species. Imperial Green. Makinis at mayaman sa loob. Isang tingin lang, hindi mo na makakalimutan. Ang 3 milyon ay naging 45 milyon sa isang iglap. 12 beses na yaman. Mas nakaka-excite kaysa sa anumang investment. Qingyu. Tingnan mo rito. Kilo-kilong materyales. Mga paninda sa bangkita. Puro entertainment lang. Blind materials. Sugal sa swerte. Mula daan hanggang daan-daang libo. At saka yung mga yun. Window materials. Mababa ang risk. Ang presyo rin ang pinakamatindi, mula 1,000 hanggang milyon. Yung tao kanina, ito ang nilalaro niya. Karaniwan. Sa ibang bansa, nagkataong may natutunan akong kaunti sa isang master. Young Master Lee, ikaw nga. Ipapakilala ko sa inyo, ito ay si Young Master Lee, Li Xuanxing, Brother Xing ko. Lagi kang binabanggit ni Brother Lee. Sa wakas, nagkita rin tayo ngayon. Young Master Lee. Balita ko may inaaral ka sa ibang bansa. Balita ko kasama mo si Master Wesley. Nag-aral ng stone gambling. Totoo ba yun, Wesley? Master Wesley nga. Ang master na sinasabi mo ay si Wesley. Ang master ko. Lagi akong pinagsasabihan na maging low-key. Ayaw sana itong banggitin ni Brother Xing. Tingnan mo ang ginawa mo. Brother Lee, masyado kang humble. Ano naman ang masama kung sabihin? Brother Xing, magpakitang gilas ka naman. Magpakitang gilas ka nga. Kung ganoon, ipapakita ko na. Basura ang mga ito. Sinong sinasabi mong basura? Ikaw, basura ka rin. Boss, ito. 4 milyon, walang tawad. Bubuksan. Lumabas na. Glutinous species. Kaunti lang ang crack. Young Master Lee, kukunin ko na ng 7 milyon. Kakabukas pa lang ng una, kumita na agad ng 3 milyon. Ang galing mo, Young Master Lee. Talagang disipulo ni Wesley. Ang galing talaga. Sa wakas, natinag din ang iceberg. Paano naman itong pirasong ito? Qingyu, nagkakamali ka rito.
Siya ang Imperial Green. 就是他。 Kakatitig ko lang gamit ang X-ray vision ko. Ang loob ay puro top-grade glass species. Ang halaga ay hindi bababa sa 200 milyon. Pinakamataas sa buong lugar. Ang pirasong ito ay halatang peke. Ang berdeng layer sa bintana ay masyadong perpekto. Malamang mga nakadikit na piraso lang ng jade yan. Para manloko ng mga baguhan. Boss, tama ba ako? Bata. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Akong si Wu Laolio. Hinding-hindi gagawa ng ganyang kawalang hiyaan. Bakit hindi mo buksan ng ikaw lang? Baliw ba ako? Bubuksan ko. Ang mga rough stones ay binibenta. Hindi binubuksan. Tingnan mo. Ikaw mismo hindi sigurado Ang batong ito. Nakalagay lang dito. 2 o 3 taon na sigurong hindi nabebenta, di ba? Ikaw. Nako. Maniwala ka sa akin, Qing Yu. Ang isang yun. Yun ang pinakamaganda. Kung gaano kaordinaryo tingnan, ganoon din kaganda ang nakatago. Ang batong ito, magkano? 35 million. Magkano kamo? 35 million. 500万。 Qing Yu, makinig ka sa akin. Disipulo ako ni Wesley. Maniwala ka sa akin. Magtiwala ka sa paningin ni Master Wesley. Buksan mo na. Si Brother Xing. Disipulo yan ni Wesley. Ang mga salita niya, parang ginto ang halaga. 35 million. Ang lakas ng loob mong magpresyo. Pero kung nagustuhan ni Young Master Lee, kahit doblehin pa ang presyo, walang problema. Syempre naman. Ano pang hinihintay mo, Miss Su? Siguradong kikita ka rito. Oo nga. Sige, 35 million. Ito ang kukunin ko. Qing Yu. Ang batong ito ay isang basura. Mas mura pa kaysa sa bato mo. Bata, sino ka ba? Ako. Ako si Chen Mo. Ang 苏小姐的 bodyguard ni Miss Su. Isang hamak na bodyguard. Anong alam mo sa stone gambling? Lumayas ka nga rito. Wala kang karapatang magsalita rito. Narinig mo ba? 听见没？ Isang hamak na bodyguard. Sa sirkulong ito, may karapatan ka bang magsalita? Lumayas ka. 啊，哎， Nasa sirkulo ako ng mga tao. Ikaw at siya. Nasa sirkulo ba kayo ng mga hayop? Mahirap nga talagang makipag-usap sa inyo. Little cutie. Nakakababa ng pagkatao na patulan ng mga ganitong tao. Kung hindi lang ako pinigilan ni Brother Xing ngayon, siguradong lumpo ka na. Oo na, ikaw na ang magaling. Ikaw na ang sikat, ikaw na ang matindi. Chen Mo. Bakit mo nasabing hindi maganda ang batong yun? Ang batong ito ay 50 million. 50 million. Ang basag na batong ito, baliw ka ba? Makinig ka sa kanya, mawawala ang lahat ng pera mo. Dapat kang maniwala sa disipulo ni Master Wesley. 威 Wesley, 斯里， hindi ko pa siya naririnig. Pero nakapagturo siya ng katulad mo, di ba? Sa tingin ko, limitado rin ang kakayahan niya. Ang lalaking to, ang lakas ng loob na Latin si Master Wesley. Baliw na ba ang lalaking to? Para lang magpasikat kay Miss Su. Wala na siyang hiya, Qing Yu. Itong kaklase mo. May sira ba sa ulo? Kung may sira man ang ulo ko o wala. Ang mga kamao ko ang nakakaalam. Gusto mo bang subukan, Young Master Lee? Paano mo kinakausap ng ganyan si Brother Xing? Hay, hindi pa ba sapat ang bagbog na inabot mo noong nakaraan? Tama na. Magsitahimik kayong lahat, Li Xuanxing. Kaibigan ko si Chen Mo. Sana naman ay respeto mo siya. Sige, 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 rerespetuhin ko siya. Pero Qing Yu, hindi biro ang pagsusugal ng bato. Hindi maliit na halaga ang 50 milyon. Ganito na lang. Piliin mo itong inirerekomenda ko, kung malugi ka. Babayaran kita ng 20 milyon. Ang panganib na ito, sasaluhin ko ang isang bahagi para sa'yo. Iba talaga si Young Master Lee. Kaya nga siya si Young Master Lee. Napaka-responsable, napakagalante. Qing Yu, buksan na natin to. Kung malulugi ito ngayon, o kung ang halaga ay bababa sa 50 milyon, kung magkano man ang kulang, ako ang magpupuno. Pero kung kikita naman ito, tingnan mo ang kikitain. Hati tayo, 50-50. 50 milyon. Isa ka lang hamak na gwardya. Paano mo babayaran yon? Ibebenta mo ang kidney mo.
Kahit ibenta mo pa ang buong pamilya mo, aabot ba kayo ng 50 milyon? Oo nga. Ano pa bang pinag-iisipan mo? Siguradong tama kung makikinig ka kay Young Master Lee. Siya ang pinakamagaling na disipulo ni Wesley. Magkakamali ba siya? Oo nga. Sa kanya ka ba maniniwala o sa 还是信 akin? 我？ Kukunin ko ang 50 milyon. Aba, sige. 嗯， Natanggap na ang 50 milyon. Miss Qingyu, sa inyo na ang kayamanang ito. Gusto nyo na bang buksan ngayon? Qingyu, ikaw. Mas pinili mo pang maniwala sa isang gwardya kaysa sa akin. Pera ko to, desisyon ko to. Wala ka na yata roon. Mabuti. Wala pala akong pakialam ha. Wala akong pakialam. Kukunin ko yung 30 milyon na bato. Magdadagdag pa ako ng 1 milyon. Unahin yung buksan ng akin. Gusto kong makita mo mismo ng dalawang mata mo, kung sino talaga ang tama. Buksan, buksan, buksan. Qingyu. Panoorin nyo ng mabuti. Ako ang apprentice ni Master Wesley. Pamilyar na pamilyar ako sa stone gambling. Hinding-hindi magkakamali ang pinili kong bato. Oo na, ikaw na ang magaling. Ang galing mo, buksan mo na bilis. Kahit glutinous jade, malabo, basag-basag pa ng ganito. Pinakamataas na ang 10 milyon dyan. Paanong nangyari to? Ay ito, imposible to. Sabi ko sa'yo basura yan, ayaw mo pang maniwala. Buti na lang hindi ka naniwala sa kanya. Maliit na pagkakamali lang to. Walang makakasiguro na laging panalo. Kahit papaano. Aabot pa rin ng 10 milyon yang batong yan. Yung pinili mo para kay Qingyu. Baka mas wala pang kwenta. Tama na. Tingnan na lang natin. Halika, buksan mo yung akin. Imperial Green Glass Jade. Diyos ko, ang laki. At ang linaw pa, napakalaki ng halaga nito. Ang perpekto ng pagkaberde. Imposible to. Hoy boss. Itong top quality Imperial Green. Magkano na ang halaga ngayon? Pinakamababa na ang 200 milyon. Usapan natin, hati tayo sa tubo ah. Apprentice ni Wesley. Ano ka ngayon? Bilib ka na ba? Tsamba lang yan. Magtutuos pa tayo sa susunod. Salamat. Wala yun. Ano ka ba? Sabi ko naman sa'yo, hati tayo sa kikitain. Kapag may ganitong swerte ulit, tawagin mo lang ako. Tutulungan kitang pumili. Bibilhin ko ng 210 milyon. 230 milyon ang sa akin. 280 milyon. Qingyu, pagbigyan mo na si Tito Liu. Pasensya na po, Tito Liu. Itong batong to, itatabi ko para sa tatay ko. Ireregalo ko sa birthday niya. Ayos. Ang galing. Qingyu. Napakalaking sorpresa nito para kay Papa. Si Chen Mo ang nagpumilit na buksan ang batong to. Siya rin ang nakapansin na may mali sa bato ni Li Xuanxing. Bata. Ang talas ng mata at lakas ng loob mo. Bilib ako sa'yo. Parang ako lang noong kabataan ko. Binata. Malayo ang mararating mo. Qingyu. Mamayang gabi sa Emerald Intercontinental Hotel, magkakaroon tayo ng celebration party, Mr. Lee. Binata. Pumunta kayong lahat ah. Boss Xing. Masyadong pabayda ang lalaking yun. Gusto mo bang kumuha ako ng mga tauhan? Para itumba siya. Chen Mo, tatandaan ko to. Sobrang saya ko ngayon.
Kumita tayo ng 100 milyon. 100 milyon, 100 milyon. 来， Halika nga rito, ikaw. Diyan ka lang at magpakabait ah. Sira ulo. Huwag kang umalis. Sabi mo. Poprotektahan mo ako. Halika, huwag kang matulog dito. Makinig ka, halika. Shenmo, huwag mo akong iwan. Parang nagugustuhan na yata kita. 喜欢上你了。 Dahil ba sa may nangyari sa atin kahapon? Gusto na niya ako ah. Ano ba? Dami mong Saturday. Gumising ka nga. Ano bang nangyayari? Bakit ka nasa kama ko? Ginulat mo naman ako. Lasing na lasing ka kagabi. Inuwi kita at inihiga sa kama. Ayaw mo akong paalisin. Tapos hinalikan mo pa ako. Tumigil ka na nga. Miss Su. Kahit na anak mayaman ka, hindi mo naman ako pwedeng apihin ng ganito. Ako pa ang nang-aapi. Malamang ikaw ang nang-api sa akin. Ang sakit pa rin kaya hanggang ngayon. Sige na. Ipagluluto na lang kita ng masarap na almusal ngayon. Okay ba yun? Mabuti naman kung ganoon. Su Qingyu, favorability plus 10. Total favorability 40. Maghintay ka dyan. Nakauwi ka na. 哎呦喂！ Hindi ka umuwi sa dorm. Nakakabagot eh. Kiss ko. 亲亲 Gusto ko ng kiss. Huwag kang malikot. Nakakakiliti. May klase pa bukas. Huwag muna ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Jijisingan kita. Saan galing yang amoy pabango mo? Meron ba? Dito oh. 有 Sino ang kumagit dito? Naku naman Mengyaw. Ikaw ang kumagit niyan kahapon ng umaga di ba? Nakalimutan mo na. Para akong tuta. Iba ang amoy ng pabangong ito. Amoy pabango. Pabango. 水香啊， Baka nakuha ko sa charity gala kagabi. May nakabangga siguro akong babaeng bisita, kaya aksidenteng kumapit ang amoy. Talaga ba? Oo, totoo. Kung nagsisinungaling ako sa'yo, tawagin mo na akong aso. Basta huwag ka lang patago, na naghahanap ng ibang babae, ayos lang. Ang lakas talaga ng kutob ng mga babae. Kapag marami kang girlfriend, malaki ang tsansang mabuking ka. Paano ko kaya ito babalansihin sa susunod? Kung matatanggap lang sana nila ang isa't isa, at maging girlfriend ko silang lahat, ang saya sana. Hay nako, sige na nga, susundin na kita. Mamayang alas 9 ng gabi, okay. Sige, ibababa ko na. May na-detect na pwedeng ligawan. Siya Wanqing. 影子心里現，問為何共他見一面，美麗印象始終。 Pasensya na ah. Ayos ka lang ba? 是吧？
Gusto ba i-bind ng host? Ang target, Xia Wanqing. I-bind. Kailangan i-bind. Ayos ka lang ba? 你没事吧？没事。 Ayos lang. Hello. Ako si Chen Mo. Hello, Xia Wanqing. Senior Xia. May gusto sana akong sabihin, hindi ko lang alam kung dapat. Bakit? Anong meron? Kamakailan? Medyo minamalas ka ba? Paano mo nalaman? Langit na bilog, lupang parisukat, siyam na batas ng kalikasan. Ngayong iguguhit ko ito, lahat ng masasamang espiritu ay magtatago. Sundin ang aking utos. Ayos ka lang ba? Unang pagkikita natin, ibibigay ko ito sa'yo. Bakit? Sa totoo lang, may nakaambang na madugong sakuna sa'yo. Pwede kang hindi maniwala, pero itong anteng-anteng na ito, itago mo palagi sa katawan mo. Huwag mong aiwawala. Magkano ba ito? I-scan ko na ang QR mo. Hindi naman sa ganoon. Ang ibig kong sabihin, may puhunan din naman itong ginawa mo, di ba? Kung ganoon, maghintay tayo. Saka na natin pag-usapan kapag gumana na. Sige, ganoon na lang. Mauuna na akong umuwi. Junior, in-add kita. I accept mo ha. Miss, ayos ka lang ba? Diyos ko, nakakatakot naman yun. Susmar Yosef. Miss, muntik na masira ang mukha mo. Napakaswerte mo talaga at buhay ka pa. Ayos lang ako. Napakaswerte. Hindi. Si Chen mo ito. Sa totoo lang, may nakaambang na madugong sakuna sa'yo. Pwede kang hindi maniwala, pero itong anteng-anteng na ito, itago mo palagi sa katawan mo. Huwag mong aiwawala. Hello, Chen Mo. Gusto sana kitang ilibre ng pagkain. Naglalakad ako sa kalye kahapon. Biglang may nahulog na sanga ng puno. Mabuti na lang. Lumipad palabas mula sa bulsa ko yung binigay mo. At naging ganito na siya ngayon. System Xia Wanqing Affection dagdag 15. System Current Total Affection, 15. Chen Mo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mabuti naman kung ganoon. Maraming salamat, Chen Mo. Sobra. Kung hindi, ipapadala ko na lang sa'yo ang bayad. Kahit magkano, ayos lang. Senior, masyado ka namang formal. Sa magkakaibigan, ang ganitong tulong, wala lang yan. Tawagin mo na lang akong Wanqing. Junior, ay hindi, Chen Mo. Pwede bang humingi ng pabor sa'yo? Sabihin mo. Di ba sunod-sunod ang kamalasan ko kamakailan? Hindi ako naniniwala sa mga ganito dati. Pero ngayon, naniniwala na talaga ako. May mga problema rin kasi sa pamilya ko. Una, ang papa ko. Bigla na lang sumakit ang braso niya nang walang dahilan. At hindi malaman ng doktor kung bakit. Tapos ang mama ko naman, laging may problema sa negosyo niya. Madalas din siyang madapa at masugatan sa bahay. 你说 Sa tingin mo ba, may kinalaman ito sa akin? Malamang ay problema ito sa feng shui. Kahit na nakaiwas ka sa sakunang ito. Pero, nakikita ko sa pagitan ng mga kilay mo ngayon, may natitira pa ring kadiliman. Hindi pa nawawala.
Hindi pa. Ano ba yan? Kung gayon, 那就不是你 hindi 这 ito 个人的 problema sa iyo mismo. Malamang ay sa bahay ninyo, may problema sa feng shui. Kaya naman, 你们家人 normal 是 lang na 人的 madamay ang pamilya mo. Tama, ganun nga. Chen Mo, pwede bang abalahin kita? Pumunta ka sa bahay namin ngayon para tingnan. Ganun ba kabilis? Natatakot kasi ako, baka balang araw. May mangyari na namang masama sa pamilya ko. Chen Mo, parang awa mo na. Sige, walang problema, mabuti naman. Chen Mo, salamat ah. Ding. Siya Wangkang's affection dagdag 5. Current affection, 20. Mahigit 20 taon na naming nabili ang bilyang ito. Lolo ko ang bumili. Pina-renovate na rin ito. Napakaganda ng paligid. Itong bilya ninyo. Nung pina-renovate ito noon. May namatay ba rito? Chen Mo, ano bang pinagsasasabi mo? Paanong mangyayari yon? Bakit? Wala. Nagtatanong lang. Tara na, huwag mo naman akong takutin. Nakakainis ka. Ma, nandito na ako. Kayo ba ay magkasintahan na? Ma, ano ba yung sinasabi mo? Kaklase ko si Chen Mo. Dinala ko siya rito sa atin ngayon, para pangunahing tingnan ang kalagayan ni Pa, at saka, tingnan na rin ang feng shui ng bahay. Ang bata pa niya, may alam ba siya sa medisina? Titingin ng feng shui, mas lalong kalokohan yan. Oo nga, Chen. Nag-aral ka ba ng medisina? Medyo lang po, dati po. Niligtas ko si Wanqing minsan. Pero, tito, itong sakit ninyo, walang pisikal na sintomas, may iba pang dahilan. Pero wag kayong mag-alala. Aayusin ko na rin lahat, hindi na kailangan. Kung gusto mong magpanggap na may alam, para manggamot, at pormahan ang anak ko. Pues, nagkakamali ka ng diskarte, Tito Sia, wala po akong ganong intensyon. Magandang araw po, Tito at Tita, Xiao Chuang, bakit ka nandito? Sino siya? Tita, ito si Elder Peng, isang matandang doktor ng Chinese medicine na kilala ng tatay ko. Hindi ba, nabalitaan kong sumasakit ang braso ni Tito Sia kamakailan. Kaya sinadya ko siyang imbitahan para tingnan. Kami ni Wanqing. Mula pagkabata ay magkababata na kami. Sabay kaming lumaki. Ang problema niya, ay problema ko rin. Siya ba yung expert pang sa TV? Halika, maupo ka, tita. Sino siya? Siya si Chen Mo. Kaklase ni Wanqing. May alam siya sa feng shui. Pumunta siya sa bahay para bumisita. Feng shui. Anong panahon na ngayon? May naniniwala pa ba sa feng shui? Mr. Sia, desperado na ba kayo kaya kung kani-kanino na lang kayo nagpapatingin? Sa panahon ngayon, kahit sino na lang ay naglalakas loob na manloko. Wala pang sapat na karanasan. Naglakas loob pang mag-aral ng feng shui. Nagkakamali kayo, Elder Peng. Kaklase ko lang siya na bumisita. Wala siyang alam sa feng shui. Kailan pa? Nasusukat ang galing ng isang tao. Sa pamamagitan ng edad. Anong pinagsasasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Galing ka rin sa Heida University. Paano nakapaglabas ang Heida ng ganitong klaseng? Walang breeding na estudyante. Ang pangunahing kahulugan ng paggalang sa nakatatanda at pag-aalaga sa nakababata. Naiintindihan mo ba? Paggalang sa nakatatanda at pag-aalaga sa nakababata. Ikaw na Four Eyes. Hindi niya inaalagaan ang nakababata. Bakit ko siya igagalang? At saka, Heida, paggalang sa nakatatanda at pag-aalaga sa nakababata, naiintindihan mo ba? 20 plus ka pa lang, bata ka pa ba? 50 plus na siya, matanda na ba siya? Yung mga nasa construction site na 60 anyos, na nagbubuhat ng maraming ladrilyo, matanda ba sila? Elder Peng. Xiao Chen, anong ginagawa nyo? Elder Peng, diretso lang magsalita ang mga kabataan, huwag nyo na lang dibdibin. Elder Peng, hindi naman sa ganun, huwag nyo na lang isipin. Hindi sa hindi ko siya binibigyan ng mukha, talagang ignorante lang ang nakababatang henerasyon, hindi marunong gumalang sa nakatatanda, talagang nakakainis. Elder Peng, ako. May kakayahan akong makita ang hinaharap. Mamaya. Hindi lang sa hindi mo mapapagaling ang sakit na ito, magmamakaawa ka pa sa akin. Tito Sia, saan nyo ba nakuha ang weirdong ito?
Sa tingin ko, isa siyang tanga. Magmamakaawa si Elder Pong sa kanya. Nakakatawa naman. Talagang isang kabataang hindi alam ang limitasyon niya. Marami na akong nakitang ganyan. Huwag niyo na siyang pansinin. Shenmo, sorry ha. Kung alam ko lang, sana nakinig na lang ako sa'yo, at pinabalik ka na lang bukas. Bakit ka humihingi ng tawad? Sa totoo lang, nakakatuwa nga eh. Wan Qing, maghintay ka lang at manood ng magandang palabas. Shenmo, bakit ka nakakasiguro? Napagmasdan ko na kanina. Ang kaliwang braso ni Tito Sia ay puno ng masamang aura. Dati, nang ginagawa pa ang bahay nyo, may 3 trabahador na namatay. Tungkol sa ikinamatay nila, malamang ay nakuryente sila. Kaya, may naipong masamang espiritu. Anong gagawin natin? Maliit na bagay. Kapag nawala na ang masamang yin energy, kusaring gagaling ang sakit niya. Pagdating ng araw na iyon, aayusin ko ang feng shui ng bahay nyo. Ididisenyo ko ulit at magiging maayos na ang lahat. Kaya pala, bata, huwag kang masyadong mapamahiin. Nasa modernong panahon na tayo. Dapat maniwala sa siyensya. Panoorin mo kung paano ko siya gagamutin gamit ang tradisyonal na medisina. Mr. Sia. Mr. Sia, may namuong dugo rito. Barado na ang mga ugat mo. Dapat noon ka pa lumapit sa akin. Kung nahuli ka pa ng 2 araw, mawawalan na ng silbi ang braso mo. Pasensya na sa abala. Anong tinatawanan mo? Kahit may problema pa, nandito naman ako, huwag kang mag-alala. Hindi pwede, Master Pong. Array. Hindi naman ito parang acupuncture. Parang may bar-ina na bumabaon sa braso ko. Mr. Sia, hindi masakit ang acupuncture. Masyado namang mababa ang pain tolerance mo. Hindi, masakit talaga. Hindi ko na kaya. Ibalik mo ang buhay ko. Ibalik mo ang buhay ko. Tito Sia, bitiwan mo siya. May mangyayaring masama. Tito Sia, anong ginagawa mo? Sabi ko sa'yo may magandang palabas eh. Shenmo, anong nangyayari? Ang matandang ito, ginamit ang karayom para pasiglahin ang daloy ng dugo ng papa mo. Ang sinaunang paraan ng acupuncture na ito, ay may epektong magkulong ng kaluluwa. Kaya lang, ang pagtusok na ito, ay gumising sa masamang espiritong nasa katawan ng papa mo. Kaya ayon, bumabalik ngayon ang sumpa sa pekeng doktor na yan. Bakit nanonood lang kayo dyan? Tulungan niyo ako. Nakakatawa. Bakit naman kita tutulungan? Oy, kanina sinabi kong hindi mo siya mapapagaling. Hindi talaga mapapagaling. Ayaw niyo kasing maniwala, nagpumilit ka pa. Pinagdudahan niyo pa ako, wala man lang nagtanggol sa akin. Ililigtas kita. Master, parang awa mo na, tulungan mo ako. Hay, hindi na ako makahinga. Shenmo, may paraan ka ba? Iligtas mo na silang 2. Kapag napatay sila ng papa ko, makukulong siya. Shenmo, parang awa mo na, iligtas mo sila. Sige. Kapangyarihan ng langit, puksain ang kasamaan, wasakin. Ayos na. Nawala na ang masamang enerhiya. Hindi na talaga masakit. Wala na akong nararamdamang sakit. Wala na talaga akong maramdaman. Nasaan na yung trabahador noon? Siguro nandito iyon nakabaon. Kaya itong sala ay nakaipon ng napakaraming yin siya na enerhiya. Dahil palagi kayong nakatira rito, normal lang na maapektuhan kayo ng masamang enerhiya. Pero huwag kayong mag-alala. Ang yin siya na enerhiya ay tuluyan ko nang napuksa. Kaya naman, ang nasa loob ng katawan mo na masamang enerhiya ay nawala na rin. Salamat sa'yo, Xiao Chen. Ay hindi. Master Chen pala. Nako, maraming salamat talaga sa'yo. Pasensya na kung naging bulag ako kanina sa galing mo. Sana mapatawad ako ni Master Chen. Xiao Peng. Ikaw talaga. Dapat mong malaman.
na laging may mas magaling sa'yo, at laging may mas mataas pa sa'yo. Huwag dahil bata pa siya, ay huhusgahan mo na siya base sa anyo niya. Naiintindihan mo ba, Xiaopeng? Tama po ang sinabi ni Master Chen. Sige na, huwag na kayong tumayo lang dyan. Nakasira kayo ng mood eh. Gabi na rin. Mauuna na akong umalis. Master. Maliit na halaga lang ito. Sana tanggapin mo. May 300,000 sa loob niyan. Kailangan mo itong tanggapin. Tito Sia, ano ba itong ginagawa nyo? Maliit na bagay lang naman iyon. Hindi na kailangan. Master Chen, hindi naman pwede iyon. Iniligtas mo ako, at tinulungan mo pang alisin ang yin siya sa bahay namin. Kulang pa nga ang perang ito. Tito Sia. Kami ni Wanqing ay matalik na magkaibigan. Ang tulong na ito ay wala lang sa akin. Oo nga, pa. Kung ayaw tanggapin ni Chen Mo, hayaan nyo na. Ililibre ko na lang siya ng pagkain mamaya bilang pasasalamat. Sige, itatago ko muna rito. Sa susunod, kayo ni Wanqing, mag-usap kayo ng madalas ha. Ito ang unang pagkakataon na nag-uwi siya ng lalaki sa bahay para kumain. Unang beses din siyang naging ganito kaasikaso sa isang lalaki. Kaya nga. Tamang-tama, wala pang boyfriend si Wanqing. Bagay na bagay kayong dalawa sa tingin ko. Pwede kayong mag-date. Ma. Kami ni Chen Mo. Ang namamagitan sa aming dalawa, ay huwag nyo na pong alalahanin. Nahiya pa nga ang anak natin. Sige na nga, pa, ma. Tito, tita. Wanqing. Mauuna na akong umalis ha. Ihahatid na kita. Bumisita ka rito palagi ha. Mabait ang batang iyon. Tama na yan. Huwag mo na akong ihatid. Bumalik ka na. Chen Mo, mag-ingat ka sa pag-uwi. Magkita tayo bukas. Mabuti naman. Ding. Sia Wanqing favorability dagdag 20. Kasalukuyang favorability, 40. Gantimpala para sa host, pamamaraan ng Taoist cultivation. Changsheng Julong Life Sutra. Ibig sabihin nito, pwede na akong mag-cultivate. Sino ang Sam Iris eroplano? Bakit sumabog ang eroplano? Nasa foundation establishment stage na ako. Pwede na akong mag-cultivate. Kung nag-aaral ako, habang nagko-cultivate, maging isang Earth Immortal, o ang pinakamayaman sa mundo, o isang makapangyarihang pamilya, lahat sila ay yuyuko sa akin. Anong kurso mo, estudyante? Sinong nagsabi na pwede kang mag-masturbate dito? Huwag kang tumakbo. Bumalik ka rito. Huwag kang tumakbo. Chen Mo, maraming salamat talaga sa kahapon. Magaling na ang tatay ko. Wala yun, maliit na bagay lang. Kailangan pa rin kitang pasalamatan. Dahil sa'yo. Nawala na ang pamamaga sa kamay ng tatay ko kahapon. At nawala na rin ang pasa. Ngayon, magaling na siya ng tuluyan. Mabuti naman kung ganoon. Oo nga pala. Itong 3 piraso, espesyal kong ginawa. Ikaw at ang mga magulang mo, tig-iisa kayo. Dalhin nyo palagi, para maprotektahan kayo. Talaga, Chen Mo, maraming salamat talaga. Sia Wanqing favorability dagdag 3. Naku, huwag mo nang isipin yon. Nagkataon lang ang nangyari sa pamilya mo. Su Qingyu. Lumabas ka, Junior Su. Anong ginagawa mo rito? Hello, Senior Sia. Kailangan ko si Chen Mo. Gusto ko siyang makausap ng sarilinan. Lumabas ka rito.
Wan Ching, lalabas muna ako. Titingnan ko kung anong kailangan niya. Ching Yu. Ching Yu. Anong problema? Anong kailangan mo? Shen Mo. May sakit ang tatay ko. Nawawala siya sa sarili. Hindi niya kayang pamahalaan ang kumpanya ngayon. Kailangan ko siyang tulungan. Ang tatay mo. Di ba maayos naman siya noong isang araw? Bakit siya nawala sa sarili? Nagtataka rin ako. Ako. Anong problema? Sabihin mo. Kailangan ko ang tulong mo. Sige. Walang problema. Gusto kong tumira ka sa bahay namin. Para protektahan kami ng tatay ko. Kakaiba ang sakit niya. Nag-aalala akong may gustong manakit sa kanya. Sige. Ako na ang bahala. Ako. Nakakaabala ba ako sa inyo? May mahalaga kaming ginagawa. Tinulungan ko ang papa niya noong isang araw. Mahalagang ginagawa. Anong mahalagang ginagawa? Kailangan pang magkahawa kamay. Nagbabasa ng palad. Ganun ba yun? Nagbabasa ng palad. Su Qingyu, nababaliw ka na ba? Hatsing. Hindi. Qingyu, bakit ang lamig naman sa bahay nyo? Hindi ko naman maramdamang malamig. Laki mong tao. Takot ka sa lamig. Sabi ko na nga ba, sobrang bigat ng yin at masamang enerhiya rito. Kaya pala malamig. Siguradong may kinalaman ito sa sakit ni Tito Su. Ano bang binubulong-bulong mo dyan? Wala. Dalhin mo ako sa papa mo. Baka alam ko na kung anong nangyayari. Nasa kwarto siya. Sasamahan kita. Pa. Nandito na si Chen Mo. Nababaliw na siya. Maganda naman ang feng shui ng bahay ng mga Su. Sa totoo lang, hindi dapat ganito kabigat ang yin at masamang enerhiya rito. Saan kaya nagkaproblema? Chen Mo, anong tinitingnan mo? Tungkol ba sa kalagayan ni Papa? Oh. Wala naman. Hello. Boss Su, may masamang nangyari. May nababaliw sa kumpanya at gustong tumalon sa building. May gustong tumalon. Babalik na ako dyan ngayon din. Chen Mo, punta muna tayo sa kumpanya. Sige. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong pigilan. Hayaan niyo na akong mamatay. Xingyun, kumalma ka. Alam kong masyadong mabigat ang trabaho natin ngayon. Pero, huwag kang mag-isip ng masama. Anong trabaho? Huwag niyo akong pigilan. Bakit bigla na lang nabaliw si Xingyun? Baka dahil sa dami ng trabaho. Sobrang stress sa trabaho. Baka masyado siyang na-anxious. Anong trabaho? Tumigil na nga kayo sa kakachismis. Hawakan niyo siya ng mabuti. Papunta na rito si Boss Su. Bitawan niyo ako. Anong nangyayari rito? Si Xingyun po mula sa marketing department. Maayos naman siya kanina. Tapos bigla na lang nagwala sa pwesto niya. May sakit ba siya sa pag-iisip? Wala po. Malusog naman po siya palagi. Normal din ang medical check-up niya. Dalhin niyo na agad siya sa ospital. Kumpanya na ang sisigat sa gastos. Ayos naman ang feng shui ng opisinang ito. Kaso may kakaibang, masamang enerhiya at yin. Masamang enerhiya. Bilis, dalhin niyo siya at sumunod kayo sa akin. Tumahimik muna ang lahat. Itong katrabaho nating si Xingyun. Masyado lang siyang na-stress kamakailan. At mayroon din siyang katulad na sakit. Kaya bigla itong umatake. Kailangan ninyong magpahinga. Balansehin ang trabaho at pahinga. Huwag masyadong magpakapagod at ma-stress. Alam ko, para sa bagong proyekto, lahat ay nagtatrabaho ng maigi. Pero, alagaan din ninyo ang inyong kalusugan. Masusunod po, Boss Su. Salamat po sa pag-aalala. Bumalik na tayo sa trabaho. Salamat po, Boss Su. Sige na, magtrabaho na kayo. Bilisan nyo na. Chen Mo.
Shen Mo, sumunod ka sa opisina ko. Ano ba yung tinitingnan mo kanina? 哎呀，我啦。啊，嗯， Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya Su ay isang bilyonaryong kumpanya. Dito pa lang sa gusali ng So Group na nakikita mo, may halos 1,000 empleyado na. Ngayong nagtatrabaho ka rito, huwag mong ibubunyag ang relasyon natin Kinakausap kita. Ano ba yung tinitingnan mo? May mali. Anong mali? May mali sa buong palapag na ito. May gumalaw sa feng shui natin. Shen Mo, nasa modernong panahon na tayo. Pwede ba, tigilan mo yung mga pamahiin mo. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga natutunan mo sa bundok. Puro kakalokohan. Kung ayaw mong maniwala, edi huwag. Kumpanya naman ito ng pamilya Sunyo. Hindi naman sa akin. Ikaw talaga. Boss Su. Ang pinuno ng pamilya Pang ng Haicheng ay nandito. Nasa labas na po siya. Pamilya Pang, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Haicheng. Ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Haicheng. Opo. Papasukin mo siya agad. Sige po. Pwede bang umupo ka ng maayos? Hindi, babe. Grandmaster level ang cultivation niya. Nakatago ang kanyang true chi. May aura siya ng demonyo. Ang pinakamagandang CEO ng Haicheng. Boss Su. Ikinagagalak kong makilala ka. 哎， Walang anuman. Walang anuman. Sino ka ba? Ako ang boyfriend ni Boss Su, Shen Mo. Ha ha ha. Medyo nakakatuwa Mr. Pang, naparito kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Hindi naman ako pupunta rito kung walang mahalagang sadya. Pareho naman tayong diretsong kausap, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang pamilya Pang namin ay nagka-interes sa ginagawa mong gamot laban sa kanser sa atay, sa proyektong ito. Handa akong mag-invest ng 2 bilyon para sa 51% share. Sa hinaharap, ang pamilya So at Pang ay magtutulungan para sa tagumpay at sabay tayong yayaman. Ano sa tingin mo? Misteryoso ang kapangyarihan ng pamilya Pang. 100 taon na ang pamana nila. Malupit sila kung kumilos. Ang makipagtulungan sa kanila ay parang pagpasok sa lungga ng tigre. Pasensya na, Mr. Pang. Pinag-aaralan pa rin ang proyektong ito. Ang pamilya Su ay walang balak makipagtulungan, lalo na't may kinalaman ito sa biopharmaceuticals. President Su. Hindi mo ba pag-iisipan muli ang girlfriend ko? Kung ayaw niya, ayaw niya. Wala nang dapat pag-isipan pa. Nag-uusap ang mga boss, ikaw na isang hamak na manugang. May karapatan ka bang magsalita? Kung gayon, dito. Wala ring karapatang magsalita ang isang aliping tulad mo. Sino ang tinatawag mong alipin? Matapang ka Ulitin mo nga. Siyempre ikaw ang tinutukoy ko. Wala kang pakiramdam. Tigil. Kahit walang negosyo, manatili tayong magkaibigan. Huwag nating sirain ang samahan. Ito ang imbitasyon ng pamilya Pang. Inaanyayahan si President Su na dumalo bukas ng gabi sa Haicheng Investment Summit Banquet. Mayroon ding auction doon. Baka maging interesado si President Su. Tayo na. Itong si Pang Yunfei ay talagang mahirap basahin. Kahit sa pakikipag-usap sa kanya, nakakaramdam ako ng matinding pressure. Ganun lang talaga yun. Shen Mo, pwede bang huwag kang umaktong parang walang pakialam, at laging nagbibiro? Nagtatrabaho ka na rito ngayon, kinakatawan mo ang pamilya Su. Basta-basta mo nalang binangga ang pinuno ng pamilya Pang. Paano kung magkagulo? Wala naman talaga silang magandang intensyon, kung magkaroon man ng gulo. Ihahagis ko sila pababa. Shen Mo, malaki ka na. Pwede bang huwag kang magyabang sa harap ng mga babae? Marunong ka nga ng martial arts. Ang galing. Pero ang pamilya Pang na yan, ay ang nangungunang pamilya sa Haicheng. May mga bihasa rin sila sa martial arts. Masyado silang malakas. Hindi ba pwedeng manahimik na lang tayo? Babe, ako. President Su, masama ito. May isa na namang empleyado ang nabaliw. Nakakatakot. Masyado na itong nakakapagtaka.
Bakit may nabaliw na naman? President Su, may multo. Masyadong mabigat ang trabaho natin lately. Hindi na stable ang emosyon ng lahat dahil sa stress. Gusto nyo bang bigyan ko ang lahat ng isang araw na day off? Iyon na lang ang tanging paraan. May mali. May problema sa feng shui. Masyadong mabigat ang masamang enerhiya sa lugar na ito. Baka may masamang espiritu nga rito. Paano pa tayo makakapagtrabaho rito? President Su, bata pa lang ako. Takot na ako sa mga ganito. Gusto kong humiling. Na malaipat sa branch office. Ako rin. Pati ako. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan at pamahiin dito. Tinapat mo ang lahat. Gusto ko talaga ang pagiging mayabang mo. Hindi ka naniniwala. Sige. Ngayong araw, hahanapin ko talaga yan para sa'yo. Makikiraan ko. Sino ang lalaking ito? Isang master. Hindi ko alam. Nagpapanggap na misteryoso. Ano ang nasa loob ng kahon? Ito ay bungo ng tao at mga abo. Bago sila namatay, siguradong nakaranas sila ng malagim na kamatayan. Napakabigat ng kanilang galit. Paano mo nalaman yan? Nagkataon lang. Umakyat ako sa bundok, at natutunan ko ang mga paraan ng pagpuksa sa mga demonyo. Kaya mo bang sirain ito? 你能破解？ Siyempre. Mabasak. Ito naman, ay isang barya ng 5 emperador. May kakayahan itong magtaboy ng masasamang espiritu. Ilagay mo ito rito, at pananatilihin ka nitong ligtas. Talaga bang gumagana ito? Totoo ba ito o peke? Magaling na ako. Magaling na ako. Isa nga siyang tunay na master. Napakagaling. Miss, bigla na lang bumuti ang pakiramdam ng chairman kanina. Hindi na siya nagwawala. Talagang gumagana ito. Hello. Naintindihan ko, miss. Kanina lang si Zing yun. Ay bumuti na rin ang kalagayan. Ang galing mo talaga. Tumaas ng 20 ang pagtingin ni Su Qingyu. Gantimpala, tumaas ng 10 beses ang pangangatawan. Dati, ang pagdagdag ng 10 puntos ay higit pa sa ordinaryong tao. Ngayong nadagdagan ng 10 beses ang pisikal na kakayahan. Sapat na siguro ito para saluhin ang mga bala gamit ang kamay. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Ipapakilala ko sa inyong lahat. Siya ay si Chen Mo. Ang aking matalik na kaibigan. Kamusta kayong lahat? Ako si Chen Mo. Mula ngayon, makakapagtrabaho na ng payapa ang lahat. Ayos na ang lahat. Hindi ko maintindihan. Sino ang naglagay ng bagay na ito rito? Siguradong mga kalaban ito ng pamilya Suninyo. Kumuha sila ng isang demonyong kultibador. Para sadyang ay set up ang patibong na ito. Zhang Wen. Kumuha ka ng 2 bodyguard at suriin ang CCTV. Pagkatapos ay pumunta kayo sa istasyon ng pulisya. Tingnan natin kung mahuhuli natin ang utak sa likod nito. Masusunod, President Su. Sa totoo lang, hindi na kailangan. Sinira ko na ang kanilang feng shui trap. Siguradong aatake ulit sila. Maaaring ang pamilya Wu o ang pamilya Pang. Kung ganoon, masusundan ko ang mga bakas nila. At malalaman ko kung sino sila. Hindi ko inaasahan na alam mo pala ang mga ganitong klaseng mahika. Siyempre naman, marami pa akong alam. Tulad ng Kaiman Donjia, I Ching Divination at Astrolohiya, sining ng paglipad sa ulap at pagpapaamo ng dragon, sining ng paglipad gamit ang espada, at iba pa, alam ko lahat yan. Talagang marunong ka. Panoorin mo ng mabuti.
Hindi ako nananaginip. 你是 Ikaw ba ay isang immortal o isang demonyo? Ding. Ang pabor ni Su Qingyu ay tumaas ng 10. Master Gu. Ano na ang nangyari? Ang masamang forma sayon ay nasira na. May isang eksperto sa gusali ng Su Group. Bihasa sa feng shui at sining ng Dao. Mukhang. Ito ay ang taong nagngangalang Chen Mo. Patriarch. Bakit hindi? Hayaan mong ako na ang kumilos. Papasukin ko ang pamilya Su, at papatayin si Chen Mo. Huwag kang padalos-dalos. Magpadala ng tao para imbestigahan ang background ni Chen Mo. Pagkatapos ay ang mga taong mahalaga sa kanya. Hulihin silang lahat. Pagkatapos ay ipagpapatuloy ko ang ating plano. Hello, Tito. Ano pong problema? Chen Mo. Nasa eskwelahan ba si Qingyu? Wala po siya dito. Wala po siya dito. Ano pong nangyari, Tito? Hindi ko pa siya nakikita simula kaninang umaga. Totoo kaya ito? Anong nangyari? Anong nangyari? Masama ito, Chen Mo. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa pamilya Pang. Kinuha nila si Qingyu, at ang dalawa mong kaklase. Anong gusto nilang gawin? Sinabi nila sa amin na pumunta doon sa loob ng 1 oras. Kung hindi, papatayin nila ang mga hostage. Sige po, huwag po kayong mag-alala, Tito. Pupunta ako para tingnan. Feng Wei, Pang Yunfei, labag sa batas ang ginagawa ninyo. Labag sa batas. Kumpara sa napakalaking kayamanan na ito, ano ba ang labag sa batas? Ano ba ang labag sa batas? Kapag ako, si Pang, nakuha ang formula para sa gamot sa kanser, ang pamilya Pang natin ay makakalabas ng Haicheng. At magiging pinakamalaking pamilya sa buong probinsya, kahit sa buong bansa. Pagdating ng panahon, kahit ang batas ay magagamit ng pamilya Pang ko. Baliw ka na. Su Qingyu. Umasa ka na lang sa tatay mo, na dalhin ang formula. Para ipalit sa inyo. Kung hindi, kayong lahat. Walang makakaligtas. Siguradong ililigtas tayo ni Chen Mo. Si Chen Mo ay may 3 girlfriend ng sabay-sabay. Nakakainggit talaga. Pero kung dumating si Chen Mo, ililigtas ka ba niya muna? O ikaw? O ikaw? Chen Mo. 什么？ Huwag kang mag-alala, iuuwi ko kayo ng ligtas. President Su, talagang isa kang taong tumutupad sa usapan. Dala ko na ang gamit, pakawalan mo ang anak ko, at ang iba pang inosenteng tao. Nandito silang lahat. Wala pang gallows sa ngayon. Ibigay mo sa akin ang gamit para masuri ko. At pakakawalan ko sila. Papa. Huwag. Akin na. Ang mga anticoagulant na gamot ay mga gamot. Ang mga normal na tao ay kapag nakuha na ang formula ng gamot laban sa kanser sa atay na ito, kapag nagkaroon ng sakit sa atay ang lahat ng tao sa mundo, ang gamot na ito ay magiging napakamahal. Sa panahong iyon, ang pamilya Pang natin ay magiging mas mayaman pa sa isang bansa, at magiging pinakamalaking maharlikang pamilya sa buong Waksha. Malapit na itong mangyari. Ngayong nasa atin na ang formula. Ang 3 magagandang babaeng ito. Pwede na bang ipaubaya sa akin? Sa'yo na sila. Su Qingyu. Noong nililigawan kita, hindi mo ako pinapansin. Ngayon,
Huwag mo akong sisisihin. Kung maging malupit ako sa isang magandang bulaklak na tulad mo. Pang Yunfei. Huwag mong sabihin, sisirain mo ang pangako mo. Wala akong magagawa. Kapag patay na kayong lahat, saka lang walang makakapigil sa amin. Dati, ang sumpa ng Yinsha sa Su Group noon, ay kagagawan din ng pamilya Feng, at pamilya Pang na magkasabwat, tama. Dahil alam mo na rin lang. Huwag mo nang asahang makakaalis ka pa ng buhay. Sugod. Si butler mo ay may antas ng isang zongshi. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagkatay lang ng aso. Isa pala siyang Dazongshi. Dami mong Saturday. Ano naman kung Dazongshi siya? Isa akong cultivator. 修仙的。 Ano pang tinutungangan nyo dyan? Barilin nyo. Barilin nyo na. 开枪！ Sinabi ko ng isa akong cultivator. Hindi tatalab sa akin ang mga baril nyo. Master Gu, sugod. Chen Mo. Tanggapin mo to. Salot na demonic cultivator. Ngayon, ako ang magpaparusa sa iyo sa ngalan ng langit, at pupuksa sa kasamaan. Kidlat, bumaba ka. Hindi kita masaktan. Pero kaya kung saktan sila. Nakakawalang gana. Chen Mo. Inaamin ko na ang pagkakamali ko. Huli na ang lahat. Aray, ayos lang ba ang mukha mo? Naku, mga ate ko, mga kapatid ko, mga mahal ko. Hali kayo, tatanggalin ko ang mga tali nyo. Tahan na, huwag na kayong matakot. Ayos lang ba kayo, Chen Mo? Ayan, tahan na, huwag nang matakot. Ayos na ang lahat. Chen Mo. Salamat sa iyo, Senior Sia. Boyfriend ko siya. Jingyu, magsalita ka na. Ang ganitong napakagandang manugang, ay hindi pwedeng maaga ng iba. Chen Mo, gusto kita. Maging boyfriend na kita. Huwag na kayong mag-away na tatlo. Pare-pareho kayong mababait at magaganda. Pero kung papipiliin niyo ako ng isa lang, hindi ko kaya. Kung pipilitin niyo talaga ako, mas mabuti pang pumunta na lang ako sa bundok para mag-cultivate. Teka lang, Chen Mo,